Leah, are you ready for tonight? Nakangiting tanong kay Rosalia o Leah ng kanyang katrabahong si Therese. Of course, alam niyo namang inaabangan ng kumpanya natin ng taunang event na to at sisiguraduhin ko makakakuha ako ng malaking kliyente. Kumpiyansa niyang tugon. Isang architect si Leah. Mahirap lang ang kanilang pamilya pero sinikap niyang makapagtapos ng pag-aaral kahit pa nga hindi naman siya nakaakyat ng entablado noong graduation nila. May isang pangyayari kasi sa buhay niya ang hindi niya pwedeng talikuran. Pero kahit 3 taon siyang nagpahinga muna, nakahanap pa rin siya ng trabaho. Ang Zulueta Architectural Firm ang nagbukas ng pintuan sa kanyang mga pangarap. 3 taon na rin siyang empleyado rito. Naimbitahan ng kumpanya nila sa 2024 National Design Expo, isang malaking event na pagsasamahan ng iba't ibang businesses sa buong Pilipinas sa larangan ng architecture, engineering, building and constructions. At si Leah ang representative nila. Mamayang gabi yun gaganapin sa SMX Convention Center at dadaluhan hindi lamang ng mga malalaking kliyente sa Pilipinas, maging international clients din. Kaya pagkakataon na yun ni Leah para makakuha ng proyektong magbibigay sa kanya ng malaking break. We're rooting for you, Leah. Good luck mamaya ha. Ang balita namin pupunta rin ang representative ng Vasquez Enterprise. Komento ng kasamahan din nilang si Fritz. Natigilan siya sa narinig, pero hindi niya yun ipinahalata sa mga kasama. Don't worry, hindi ako magpapatalo sa kung sino mga representative nila. Confident na sagot niya kasabay ng pagngiti. Kahit siya pa makaharap ko. Dagdag niya sa isip na may halong galit. Okay, let's get back to work. Good luck ulit mamaya, Leah. Nginitian niya si Therese saka bumalik sa cubicle niya at nag-umpisa na uling magtrabaho. Kinagabihan, nag-ayos ng bongga si Leah. She dressed elegantly to impress not just her prospective clients, but everyone inside the event hall. She's wearing a black silk dress with a long slit on the right leg up to the middle of her thigh and plunging neckline. Lalong pinalitaw niyo ng kaputian niya, pati na ang magandang korba ng kanyang katawan. Hinayaan niya lang na nakalugay ang mahaba at tuwid na buhok. Simple lang din ang makeup niya dahil ayaw niya ng masyadong kolorete sa muka. Her looks convey an elegance and sophisticated aura. Kaya naman siniguro niyang makukuha niya ang lahat ng atensyon sa gabing yon. This is it, Leah. Hindi ka pwedeng magpa-intimidate sa ibang tao. This is our chance, so let's aim high. Cheer niya sa sarili, saka naglakad papasok sa engranding venue ng event na yon. Good evening, ma'am. Nakangiting bati sa kanya ng staff na in charge sa pagdating ng mga guest. Pwede ko po bang makita ang invitation niyo? Magalang na wika nito. Yes, of course. Nakangiting iniabot ni Leah ang invitation sa kaharap. Tiningnan naman nito yon. Okay, ma'am, thank you. Pwede na po kayong pumasok. Enjoy the party. Thank you. Nginitian niya itong muli. Confident na naglakad si Leah papunta sa mismong host ng event. Natuon sa kanya ang atensyon ng karamihan na naroon. Feel na niya ang atensyong nakukuha niya nang biglang may isang lalaking nakasanggi sa kanya kaya nawalan siya ng balanse. Nanlaki ang mga mata niya, pagkaway mabilis din yung ipinikit. Inaasahan na niya ang paglagpak ng mukha sa marmol na sahig. Pero hindi yun nangyari dahil may matitipon ng braso na sumalaw sa maliit niyang bewang. Nahigit niya ang paghinga nang malanghap ang mabangong amoy nito. Baka maubos ng amoy ko, miss. Biglang natauhan si Leah nang marinig ang baritonong tinig ng lalaki. Kumunot ang noon niya at mabilis itong naitulak dahil sa pamilyar sa kanyang boses nito. Tinitigan niyang mabuti ang kaharap na lalaki. Dan? Anya nang makilala ito. Hindi rin niya napigilan ang pagsikdo ng damdamin. Hindi pa rin nagbabago ang lalaki. Gwapo pa rin ito. At mas lalo pa yata itong gumwapo sa pagdaan ng panahon. Leah? Hindi makapaniwalang pinagmasdan siya nito mula ulo hanggang paa at pabalik. Natauhan siya at mas lumayo pa rito. Kasabay ng pagdaloy ng mga alaalang matagal na niyang kinalimutan ay ang pagpatay sa damdaming nag-uumpisang umusbong sa kanyang dibdib. Pinatigas niya ang anyo sa harapan nito. Akala ko ba ready ka nang makaharap siya? Anong nangyari sa tapang mo, Leah? Remember, ikaw ang nadehado sa mga nangyari noon. Kastigo niya sa sarili. Wow, long time no see, Dan. I'm not expecting to see you here. Anya nang makabawi. Nakuha pa niyang ngitian ito kahit peke lang yon. Akala ko sa abroad babalak gumawa ng pangalan sa larangan ng architecture. May halong sarkasmong dagdag niya. Oh, that hurts.
Hindi ka pala updated sa mundo ng construction firm at sa akin. At bakit ko naman aabalahin ang sarili ko para lang sa update ng buhay mo? Wala naman akong pakialam sa'yo. Well, you seem sarcastic. Ako? Itinuro ni Leah ang sarili bago natawa ng may poise. In your dreams, Mr. Vasquez. Now, kung wala ka ng matinong sasabihin, let me excuse myself. And by the way, next time, tumingin ka sa nilalakaran mo. Mabilis niya itong tinalikuran, subalit muli itong nagsalita kaya napatigil siya. Hindi ka man lang ba magpapasalamat sa akin? Mariing napakuyom ang palad niya bago ito hinarap na may nakaplaster pa ring ngiti sa mga labi. Excuse me? Tama bang narinig ko? Well, kung naglilinis ka ng tenga, tiyak na tama ang narinig mo. Ganon? Hindi ba baliktad? Hindi ba dapat ikaw ang humingi ng sorry sa akin? And why would I do that? Nawala ang ngiti sa mga labi ni Leah. Dahil ikaw ang may kasalanan kung bakit ako muntik ng matumba. Ikaw ang bumangga sa akin, remember? So there's no need for me to say thank you to you. Ngumisi ito. You never change a bit, Leah. You're still the stubborn woman I know. Palaban ka pa rin. Ikaw din, hindi ka pa rin nagbabago. Mayabang ka pa rin. Pagkasabi nun ay tuluyan niya na itong iniwan. Nasundan na lang ng tingin ni Dan ang kanyang ex-girlfriend. Yes, they were lovers in college before he decided to leave and continued studying abroad. Ito ang kauna-unahang beses na nakita sila pagkatapos ng 6 na taon. Kahit na alam niyang nasa iisang industriya sila, hindi naman nagpapanagpo ang kanilang mga landas dahil madalas ay out of the country ang client ng kanilang kumpanya. At siya ang madalas ipadala roon bilang engineer at representative na rin ng sarili nilang kumpanya, ang Vasquez Enterprise, na nangunguna sa mga construction companies sa buong Pilipinas. Bro, is that Leah, your ex? Tanong ng kaibigan at kapwa-engineer na si Radley. Kaklase niya ito nung college kaya alam nito ang istorya nila ni Leah. Siya nga, at mukhang narito siya para maghanap ng prospect clients or investors. Tugon niya habang hindi inaalis ang tingin sa dating kasintahan. Well, alam naman nating pareho na magaling talaga siya noon pa man. She even graduated magna cum laude if I'm not mistaken. Kaso hindi siya umattend ng graduation. Napatingin si Dan sa kausap. Puno ng pagtataka ang mga mata. Hindi siya umattend? Bakit naman? Nagkabit ito ng mga balikat. Ewan ko lang din. After nyo kasi mag-break noon, iniwasan na niya lahat ng mga kaibigan mo sa university. Napabuntong hininga siya. He knew that he hurt her really bad. Ang ginawa niyang pag-alis at pag-iwan dito ay mahirap talagang kalimutan, lalo na't mahal naman talaga nila noon ang isa't isa. Pero yun ang desisyong pinili niya dahil hindi siya naniniwala sa long-distance relationship. Mas masakit kasi kung sa kalaunan ay saka sila magbe-break. Baka makaapekto lang yun sa pag-aaral nila na hindi niya gustong mangyari. She's still mad, right? Tanong pa ni Radley. Maybe, pero hindi naman yun makakaapekto sa gusto kong mangyari. Napailing ang kaibigan. I don't know what's really running on your mind, Dan. Hindi na naman natin kailangan ng mga ganitong event para makakuha ng clients at investors. Kayang-kaya mong gawin yun sa isang kaisap mata. Hey, baka may makarinig sa'yo. Sabihan pa tayong mayabang. Tama lang naman ang sinabi ko, bro. Ikaw ang nagpalago ng kumpanya nyo kaya nga next month, ikaw na ang bagong CEO ng Vasquez Enterprise. And that's the reason why I'm here. Gusto kong makilala pang mabuti ang lahat ng mga nasa kaparehong industriya natin. Prospect clients, investors, collaboration projects, and more. I want to know more about everything firsthand. At narito ang lahat ng yon ngayong gabi. Knowing your enemies, tactics and keeping them closer, huh? Iba ka rin talaga mag-isip, Danilo. My man. Tinapik-tapik pa ni Radley ang kanyang balikat. They're my competitors, not enemies. Kasi sabi ko nga, maaari din natin silang maging kapartner sa paggawa ng mga project sa hinaharap. Sagot niya na palihim pa rin sinusundan ng tingin si Leah, habang nakikipag-usap ito sa isa sa mga malalaking kliyente na naroon. Well, ikaw na talaga, bro. Pero mabalik tayo sa ex mo. Wala ka bang balak na makipag-ayos sa kanya? Base kasi sa nakikita ko ngayon dyan sa mga mata mo, may nararamdaman ka pa sa kanya. Natigilan si Dan at napatingin dito. Hindi niya alam na sinusundan pala siya nito ng tingin. He even caught him taking glimpse on Leah. Umiling siya. Ngumisi rin para maitago ang totoong nararamdaman. Kung ano nung pinagsasasabi mo riyan, it's been what? 6 years?
6 na taon nang walang kami at mas piniling ipagpatuloy ang sarili-sarili naming mga pangarap. The feelings we have for each other was long gone. Are you sure? Mataman siyang pinagmasdan ni Radley. Yes. Alright, sabi mo eh. Basta pinapaalalahanan lang kita. Huwag kang magsisisi kapag na-realize mo na mahal mo pa rin siya. Alalahanin mo, Leah is beauty with brains and hindi lang ikaw ang lalaki sa mundo. Marami. At nasisiguro ko, ngayon nagsisimula na siyang gumawa ng pangalan sa industriya natin. Mas dadami pang magkakandara pa sa kanya. Ikaw din, baka magsisi ka kapag nasa iba na ang atensyon niya. Mahabang wika nito. Whatever bro. Kung hindi ko lang alam na patay ka sa pinsan ko, iisipin ko na may gusto ko kay Leah. Puring-puri. It just happened na bota ako sa kanya para sa'yo. And besides, saksi ako kung paano mo siya minahal noon. At imposibleng basta na lang mawawala yun. Pag-isipan mo mabuti bro. Tinapik siya nitong muli sa balikat bago iniwan. Naiiling na sinundan na lang ito ng tingin ni Dan. Nang mawala si Radley, muling nagawi ang mga mata niya sa kinaroroonan ni Leah na pinagkakaguluhan na ng mga kabaro niya. May isang pamilya na damdaming unti-unting nabuhay sa kanyang dibdib kasabay ng pagtatagis ng kanyang mga bagang. Hindi siya nakatiis na lapitan to. Tumikim si Dan para kunin ang atensyon ni Leah at ng mga lalaki nagkakagulo sa harap nito. Oh, Engineer Vasquez, what brings you here? Don't tell me, interesado ka rin kay Architect Mendez. Nakangising tanong sa kanya ng isang engineer na si Sullivan Marquez. Napalingon naman si Leah sa gawi niya. Wari hinihintay rin nito ang magiging sagot niya. Of course not. I'm here para batiin kayo. I heard successful daw ang last project mo. Palusot niya. Nakita niyang napairap si Leah. Disappointed ba siya dahil iba ang isinagot ko sa tanong ni Sullivan? Tanong niya sa isipan. Siyempre naman, magaling sila eh. Kaya hindi na ako magtataka kung silang makakakuha ng susunod na malaking project sa bidding ngayong gabi. Singit ni Leah sa usapan nila. Magaling din ang kumpanya niyo, Architect Leah. Kaya siguradong isa kayo sa makakalaban namin. Ani Sullivan na sa dalaga nakatingin. Pinigilan ni Dan ang sarili na mapasimangot. Obvious kasi para sa kanya na nagpapa-impress si Sullivan kay Leah. Why do I care? Matagal na kaming hiwalay. Palihim niyang kastigo sa sarili. Thanks for the compliment. Women. Gustong-gusto niyo talaga na pinupuri kayo, no? Hindi niya na napigil ang komento. Naiinis kasi siya sa pagkakangiti ni Leah kay Sullivan. Hey bro, wala naman ako nakikitang masama ron. And besides, Leah deserves to be praised. Nakita ko na mga designs niya, pati na ang last project na ginawa niya. And it was all impressive. Wika ni Sullivan. It's okay, Sully. We can't please everybody. Matamis pa rin ang ngiting sabi ni Leah. Ayaw ni Dan na magmukhang kontrabida o bitter, pero naiinis talaga siya. Hey, Mr. Vasquez. Napatingin siya kay Leah pero hindi niya nagustuhan ang tawag nito sa kanya. Parang wala silang pinagsamahan. Are you doubting my talent when it comes to my profession? Hindi naman, Miss Mendez. Masyado lang kasing bilib sa itong si Sullivan. As if he knows you too well. May halong sarkasmo niyang tugon sa dating nobya. Well, actually pare, bala ko palang kilalanin ng mas mabuti si Architect Leah. And I'm looking forward to working with her on one of my upcoming projects. Ani Sullivan. Sumulyap ito kay Leah at nagpakawala ng nakakaakit ng ngiti. Wow, you're flattering me, Sully. Maybe we can both win the biggest bidding for tonight. Alam naman nating lahat na isa sa mga highlight ng event na to ang pagkakaroon ng on-the-spot bidding mula sa mga kliyente at investors na naririto. Tinignan pa ni Leah si Dan na may mapang-asar ng ngiti. Wag ninyong kalimutan na nandito rin ang Vasquez Enterprise. Kuha ni Dan sa atensyon ng mga kausap. Sasali rin kayo, Engineer Vasquez? Tanong ni Sullivan sa kanya. Tumango siya. May dahilan ba para hindi? Well, as far as I know, hindi kayo mahilig sumali sa mga ganitong klaseng bidding dahil mas malalaki ang mga kliyente nyo at karamihan ay international. Nagbabago ang panahon, Sullivan. Hindi porket marami kaming malalaking kliyente, ipaglalagpasin na namin ang pagkakataong katulad nito. Remember, pangalan ng bawat kumpanyang inire-represent natin ang daladala natin. Ayoko namang ipahiya ang kumpanya namin. Katwiran niya. Wala talaga siyang balak na sumali sa bidding. Pero dahil inis siya at nahamon, he had no choice but to join. Nakakalalaki kasi ang mga titig ni Sullivan sa kanya.
Oo nga pala, you'll be the new CEO of your company. Congratulations in advance. Nakangising binalingan ni Dan si Leah. That's the fruit of my hardships. Hindi niya intensyong sabihin yun dahil ayaw niyang lumabas na maging mayabang lalo na sa harap ni Leah. Pero kusa yung lumabas sa bibig niya at huli na para bawiin yun. Nakita na niya ang pagdaan ng galit sa mga mata ng dating nobya. O baka naman na malikmata lang siya dahil madali rin yung naglaho. Matamis pang ngumiti ang babae sa kanya. Napaka-competitive mo pa rin hanggang ngayon, Mr. Vasquez. But let's see. May the best firm wins na lang. Inilahad pa nito ang kamay na madali niyang tinanggap at binitiwan din kaagad dahil sa kakaibang damdaming hatid niyon sa kanya. Nakakatakot. Baka mamaya kusa siyang magpaubaya sa bidding at hayaan kay Leah mapunta ang mga investors. Yeah, may the best firm wins. Wika na lang ni Dan habang titig na titig kay Leah. I just really hope na manalo rin kayo. Sayang naman ang pinag-aralan mo sa ibang bansa kung hindi mo yun magagamit ngayon. Wika pa nito. May halong pang-uuyam. Mariing nagdikit ang mga labi ni Dan. Nakipagsukatan siya ng tingin dito. Talagang hindi masasayang ang pinag-aralan ko dahil nagagamit kong lahat ng yun sa negosyo namin. And I hope you're happy with that. Wika nito bago binalingan ng mga kasama nila. Excuse me, gentlemen. Maiwan ko muna kayo. Nakangiting paalam ni Leah saka ito umalis sa umpukan. Nasundan na lang ito ng tingin ni Dan. I like her. Natigilan siya sa narinig na tinura ni Sullivan habang sinusundan ni ng tingin si Leah. She's gorgeous and smart. The type of woman I like to date. Dagdag pa nito. Well, bagay naman kayo. Sa ating lahat dito, mukhang ikaw ang nakakuha ng interes ni architect. Kaya hindi na kami magtataka kung isang araw malaman na lang namin na kayo na. Mabilis ka pa naman sa mga babae. Komento ng isa sa mga naroon na ikinakuyom ng kamao ni Dan. Umalis siya sa umpukan ng mga kalalakihang yon nang walang paalam. Hindi niya maintindihan ng sarili kung bakit naiinis siya sa mga narinig. Hindi naman na siya dapat apektado dahil matagal na siyang nakamove on kay Leah. Are you sure? Kasi sa nakikita ko, hindi naman. Anang isang tinig sa isip niya. I am sure. Sagot ng isang bahagi ng isip niya. At kung type niya si Sullivan, bahala sila. Wala na akong pakialam dun. Magaling pala ha. Tignan natin kung sinong mananalo sa bidding. Nakapamusang sambit niya habang pinapagmasdan mula sa malayo ang mga naroroon. Buong gabi, kahit hindi na naman kailangan, prinano pa rin ni Dan sa isip niya kung paano nga ba masusungkit ang pinakamalaking kliyente sa expo. First time niya yung gagawin dahil nasya-challenge siya, kaya hindi na siya maka-atras pa. Kasabay rin niyon ay ang pagsunod lagi ng mga mata niya saan man magpunta si Leah. Aaminin niya. Walang ibang babae sa party na yon na nakakuha ng atensyon niya. Para sa kanya, ito ang angat sa lahat. Mula sa pisikal na ganda at lakas ng aura, namumukod tangi ito. What were you thinking, Dan? You're here for your company, for your name, not for her. Kumbinsa niya sa sarili. Kailangan niyang ipaalala sa sarili ang dahilan ng pagpunta sa expo bago pa malihis ng tuluyan ang focus niya. Sa kabilang banda, maging kay Leah ay meron ding epekto ang muling pagkukrus ng landas nila ng dating kasintahan. Pero hindi niya hinayaang masira ang focus niya ng dahil doon. Kaya nang maganap ng impromptu bidding para sa pagpapagawa ng ituturing na pinakamalaki, pinakasikat at pinaka-eksklusibong hotel and resort sa bansa na itatayo sa isang isla, agad na nag-isip si Leah ng mga ideya. Dahil binigyan lamang sila ng host ng 30 minuto para magplano. Pagkatapos, isa-isa na silang nag-present. At sa palagay naman niya, nagawa niya ang best niya dahil standing ovation ang isinagot ng lahat ng naroroon pagkatapos niyang magsalita. Kaya naman kinabukasan, masaya ang buong kumpanya nila sa natanggap na email mula sa host ng expo. Subalit tila pinaglalaroan talaga siya ng tadhana dahil ang kumpanya ni Dan ang magiging partner nila. This can't be. Sa lahat ba naman ng pwedeng makakolaborate natin, ang Vasquez Enterprise pa talaga? Hindi makapaniwalang bulalas ni Leah. Well, hindi na yan katakataka dahil na rin sa background na mayroon ng kumpanya nila. I think the new appointed CEO had so many projects overseas. Hindi pa kabilang ang mga bago nilang kliyente na halos taga-ibang bansa rin. Base na rin sa chika sa akin nung isa nilang empleyado yan. Kaya kahit naman sinong kliyente na naroon sa expo at narinig na nakasali ang Vasquez Enterprise sa bidding, matik na silang kukunin. Lalo pa kung magaganda naman ang feedback ng mga naging kliyente nila.
ani Therese na nasa kanyang likuran. Pero nakakapagtaka pa rin dahil ito ang unang beses na sumali sila sa bidding sa expo. Ano kayang iniisip ng kanilang CEO? Hindi ba siya pa mismong nag-present kagabi, sabi mo? Tiningnan naman siya ni Fritz na nakikiusyoso rin sa usapan nila. Yeah, siya nga. Wala namang pinagkaiba ang mga sinabi niya sa offer ng ibang kumpanya. Patamad niyang sagot. Kahit masaya, dismayado pa rin si Leah sa resulta ng bidding. Maybe he still stands out among others, architect. Sus, for sure may ginawa siyang hokus-pokus para manalo sa bidding. Nakaingos na sagot niya. Ayaw niyang tanggapin na malinis magtrabaho si Dan. Nagkatinginan ang dalawa niyang kasama bago siya tiningnan. Bakit nga magsalita ka parang kilalang-kilala mo si Mr. Vasquez? At saka bakit parang may hugot, friend? Naiintrigang tanong ni Therese. Ha? Ako may hugot? Wala no? Hindi ko lang kasi expected na matatalo nila ang Fermina Sullivan. Akala ko kasi silang mananalo sa bidding. Palusot niya. Talaga ba? Tiningnan siya ni Therese ng matagal. Halos mabali ang leeg ni Leah sa pagtango. Bakit nga ba ako nagre-react ng ganito? Wala naman akong dapat pakialam kahit sino pang makapartner namin. Ang importante, nakuha ko ang bidding at mag-uumpisa ng matupad ang mga pangarap ko. Ibig sabihin lang nun, maganda talaga na i-present nila sa expo, Leah. At ang swerte mo kasi silang makakasama mo. Malaking break to, hindi lang sa kumpanya natin, pati na rin sa'yo. Sa kabalita ko pa naman, gwapo si Mr. Vasquez. Ayaw mo nun, gaganahan ka magtrabaho, tumingin ka lang sa kanya. Masayang wika ni Fritz. Gwapo? Baka mayabang lang at ayaw magpalamang. Baka nga sirain lang niya ang araw ko palagi. Inis na wika niya sa isip. Lihim na napabuntong hininga si Leah. Mabuti na lang lumihis na ang usapan. Kung hindi, baka mag-isa talaga siya sa sarili niyang mantika. Samantala, nang makarating kay Dan ang balita, ay kabaliktaran ng reaksyon ni Leah ang naging reaksyon niya. Mukhang pinagsasama talaga tayo ng tadhana, Leah. Tignan natin kung may mapapatunayan nga yung galing na sinabi mo tungkol sa'yo. Ani sa sarili habang tinatanaw mula sa kinaroroonan ang malawak na lote ng ipapagawang resort ng bagong kliyente ng kanilang kumpanya. Hindi rin niya napigilan ng sarili na alalahanin ang huling pag-uusap nila ni Leah noong kolehiyo. Magkasama silang dalawa noon sa kanilang tagpuan sa loob ng campus, sa ilalim ng punong mangga malapit sa backgate. Wala halos estudyanteng nagagawi roon dahil ang lumang building na malapit doon ay imbakan lang ng kung ano-anong gamit. Are you breaking up with me? Nangingilid ang mga luhang tanong ni Leah sa kanya. Naikuyom ni Dan ng kamao. Pinipigilan niya ang sarili na bawiin ang sinabi nito. Oo, nakikipaghiwalay siya rito. At itinoon pa talaga niya yon sa mismong anniversary nila. Yes, Leah. I'm breaking up with you. Bakit? At seryoso ka talaga? Ngayong araw pa talaga? 3rd year anniversary natin ngayon, Dan. Bakit naman ginagawa mo sa akin to? Prank ba to? Kasi kung prank to, pues hindi nakakatuwa. Kaya itigil mo na to para mapatawad kita. Sunod-sunod nitong sambit. Alam ko na hindi mo ako mapapatawad sa desisyong to, Leah. Pero humihingi pa rin ako ng tawad kasi ngayon ko pa talaga to sinabi sa'yo. Wala na kasi akong panahon. Flight ko na sa Makalawa. Flight? Aalis ka? Pero bakit hindi ko alam? Bakit hindi mo malang ipinaalam sa akin? Araw-araw tayong magkasama at magka-text ha. Saka, anong dahilan? Iniisip mo bang pipigilan kita? Ganun ba? Yes, I know you will stop me. At kapag nangyari yun, baka hindi na talaga ako makaalis pa. But I won't. I will never do that, Dan. Alam kong pangarap mo to, so bakit kita pipigilan? Hindi ba mas tama lang na suportahan kita? Hindi sumagot si Dan. Napapailing na lamang siya sa naririnig mula sa kasintahan. Alam niya na yun ang sasabihin nito dahil maunawain itong tao. Pero ayaw naman niyang paasahin pa si Leah. Ayaw niyang sa bandang huli, mauwi lang din sa hiwalayan ng relasyon nila kahit pa nga napakalaki na ng sakripisyo nila at ng investment sa relasyong yun. Ano? Magsalita ka kaya? Huwag mo akong daanin sa pananahimik mong yan. This is serious, Dan. You're breaking up with me for Christ's sake. Tiningnan niya ito sa mga mata. I'm sorry, Leah, but my decision is final. I'm truly sorry. Hindi ito nakapagsalita. Unti-unting nag-ulap ang mga mata nito. Hanggang sa tuluyan ng pumatak ang mga luha nito sa magkabilang pisngi.
Gusto namang sapakin ni Dan ang sarili sa nakikitang anyo ni Leah. Gusto niyang yakapin ito at aluin, pero matinding pagpipigil ang ginawa niya sa sarili. Kailangan niyang magpakatatag at manindigan sa napili niyang desisyon. "You're so unfair. I hate you. I hate you, Dan." Pinagsusuntok siya nito sa dibdib. "I hate you." Nangihinang wika nito nang tumigil sa pagsuntok sa kanya. Sunod-sunod na lumunok si Dan. "I'm so sorry, Leah. I'm so sorry. You know that I don't believe in long-distance relationship. Ayoko rin na kung kailan invested na tayo, saka naman tayo maghihiwalay. Mas magiging masakit yun, kaya maigi na rin ng ganito. Magkaharap tayo. At kahit alam kong hindi sapat ang rason ko ng pakikipaghiwalay sa'yo, still, I wanted to pursue my dreams and career in the US. Doon ako kukuha ng MBA. So please don't make this hard for us. At tandaan mo, gusto ko pa rin matupad ang mga pangarap mo. Kagaya ko. Malay mo naman, ito talaga ang itinadhanang mangyari sa atin para makalipad tayo at maabot ang mga pangarap natin." "So sinasabi mo ba sa akin na hadlang ako sa pag-aaral mo? Ganun ba? That I'm a distraction? Ganun ba, ha, Dan?" Marehas nitong pinahid ang magkabilang pisngi gamit ang dalawang kamay. Pagkaway tinitigan siya sa mga mata. "You're so full of yourself, Danilo Vasquez. Sarili mo lang ang iniisip mo. Sana nga lang ay matupad mo ang pangarap mo yan. Dahil ayoko naman natawanan ka lang sa bandang huli kapag hindi yun nangyari. So if you really wanted to go, fine. I'll give you what you want. Dahil hindi ko kailangan ng isang kagaya mong walang isang salita. Puro ka lang pangako. You're much worse than a cheater. Sana nga, wag na tayong magkita pa kahit na kailan. Para hindi ko maalala kung gaano kasakit ang maiwan sa ere at ipagpalit sa mga pangarap. Goodbye, Danilo Vasquez." Nang tumalikod si Leah, nagsimulang maglakad paalis. Gusto niya itong habulin at yakapin. Bawiin ang kanyang mga sinabi. Pero tumunog ang cellphone niya. Ang daddy niya ang tumatawag na alam niyang tungkol sa pag-alis niya ang sasabihin sa kanya. Tanging paghabol na lamang ng tingin sa likuran ng kasintahan ang kanyang nagawa. Hanggang sa mawala ito. Napabalik si Dan sa kasalukuyan nang tawagin siya ng isa sa mga empleyado niya sa site. "Sir, handa na pong tanghalian na pinabili niyo." Imporma nito. "Alright, let's eat." Nakangiting turan niya bago lumapit sa mga tauhan at nagsimula na rin kumain. Ito na siya ngayon. Isa na siyang matagumpay na engineer at nakatapos ng MBA sa Amerika. At ngayon, mas focus na niya ang pagpapalago pa ng sarili niyang kumpanya. Katulong ang kanyang ama. Nagustuhin man niyang pigilan sa pagtatrabaho, pero naisip niyang baka malungkot lang ito dahil matagal nang wala ang mommy niya at nag-iisa lang siyang anak. Masasabi naman ni Dan na worth it talaga ang lahat ng pinaghirapan niya. Nasa rurok na siya ng tagumpay. Kilala na siya sa larangang napili niya. Pero kung usapang puso ang pag-uusapan, hindi siya sigurado ron. May ilan siyang nakarelasyon pero walang nagtagal sa mga yon. Parang may hinahanap siya na wala sa mga ito. Baka naman si Leah pa rin talaga. Anang tinig sa isip niya na kanyang ikinailing. Nang mga sumunod na araw, kailangan ng dalawang kumpanya na dumalo sa contract negotiation sa magiging kliyente nila. At bilang representative ng kanilang kumpanya, no choice si Leah at Dan kung hindi ang magkitang muli sa opisina ng kanilang kliyente. "Hingang malalim, Leah. You can do this. Isipin mo na lang na para to sa karir mo at kinabukasan niyo." Kumbinsin niya sa sarili habang nakaupo sa waiting area sa labas ng opisina ni Mr. Paraiso, isang hotelier at may-ari ng malalaking hotel and resort sa bansa. Wala pa ito roon maging si Dan, na sa tuwing maiisip niyang magiging katrabaho niya, ay agad na kumukulo ang kanyang dugo. "Talking to yourself? Nako, delikado yan ha. Alam ba ng kliyente na may something ang architect na kinuha nila?" Napaunat siya sa pagkakaupo nang makita si Dan. Madali ring nagusot ang mukha niya nang maupo ito sa tabi niya, kaya madali siyang umusod. Alam din kaya nila na hambog at nangiiwan sa ere ang kanilang engineer? Baka kasi mamaya bigla na lang iwanan ng project. Nakangising ganti niya rito. "It's been what? 6 years? Hindi ka pa rin nakaka-move on? I wonder why. Siguro mahal mo pa rin ako, no?" "In your dreams, wag kang filingero, okay?" "Well, in my dreams, mahal mo pa rin daw ako kaya kagalit na galit sa akin. Kasi nga kung wala ka ng feelings para sa akin, dapat wala na lang sa'yo itong pagsasama nating to ngayon. Tama ba?" Pagka nanatawa si Leah,
Wow, just wow ha. Are you referring to yourself? Ikaw kasi tong mukhang affected, no? Kung naiinis man ako dahil yun sa kahambugan mo. Sana talaga sinasulifan na lang ang nanalo sa bidding eh. Kaso epal ka. Napataas naman ang sulok ng labi ni Dan. Bakit mo pa binabanggit ang pangalan ng talunan? Just accept it. Walang panama sa akin yung pinagmamalaki mong Sullivan. Hambog talaga. Sinundan niya yun ng katakot-takot na irap. Do me a favor. Do not talk to me. Isipin na lang natin na invisible tayo sa isa't isa habang ginagawa natin ang trabaho natin. Maliwanag ba? At sa palagay mo, posible ang sinasabi mo. Sige, try mo nga magtrabaho na may invisible na kasama. Baka hindi ka lang tawanan ng mga tao kapag ganun. Baka mawala rin sa iyong proyektong to. Mariing nagdikit ang kanyang mga labi. Fine, just be professional na lang. Talk when needed, and when it's not, just shut your mouth up. Natawa ang lalaki. Say that to yourself, Leah. Talaga? And it's Miss Mendez for you. Hindi tayo close, kaya wala kang karapatan na tawagin ako sa nickname ko, Mr. Vasquez. Fine, Miss Mendez. Shall we? Baka hinihintay na tayo sa loob. Inalahad nito ang kamay sa kanya, pero tinaasan niya lang to ng kilay. Paghihintayin ko ba si Mr. Paraiso kung nandyan na siya sa loob? Na-late siya nang dating kaya nga ako nandito sa labas eh. Sabi ko nga. Alanganin ang ngiting ibinaba ni Dan ng kamay bago kinusko sa suot na pantalon. Nakahalokip-kip na tinalikuran na lang ito ni Leah at hindi na kinausap pa. Nang dumating ang hinihintay nila, sa halip na sa mismong opisina ni Mr. Paraiso, ay sa conference room sila tumuloy na katabi lang ng opisina nito. During the meeting ay hindi nila mapigilan ni Dan ang magpasaringan at magbarahan. Pero pinilit pa rin nila na magpaka-professional para sa trabaho nila. Pagkatapos ng meeting, may hindi inaasahang tawag na natanggap si Leah. Naglalakad na siya noon papunta sa sasakyan niyang second hand nang tumunog ang cellphone niya. Hello? Napatawag po kayo, Manang. Tanong niya sa nasa kabilang linya. Leah, si Dustin sobrang taas ng lagnat pagdating niya galing school. Pinainom ko na ng gamot kanina pero hindi naman umi-epekto. Hindi ko naman maitakbo sa ospital at walang makakasama si Daniela rito. Ano ho? Sige ho, papunta na ako riyan. Pakipunasan ho muna siya ng basang bimpo habang wala pa ako para hindi siya makumulsyon. Pakihanda na rin po ng mga gamit niya pagkatapos idadalhin natin siya sa ospital. Si Daniela rin po, ipagdala niyo ng gamit. Sige, iha. Salamat po. Tinapos niya ang tawag at halos takbuhin na ang kinaroroonan ng kotse niya. Na hindi niya napansin na nasa likuran niya lang si Dan. Nangungunot ang noo nitong sinundan siya hanggang sa parking lot. Mukha yatang may problema siya. Pero sinong dadalhin sa ospital? Tanong ni Dan sa sarili. Sa pagkakaalam kasi niya, nasa probinsya ang pamilya ni Leah. Ilang beses na rin naman siyang nakasama sa mga ito sa Quezon. 3 magkakapatid sina Leah. Bunso ito at nag-iisang babae. Ang nanay na lang nitong si Aling Marta ang tanging magulang na natitira dahil matagal na ring patay ang ama nito. Tindera sa palengke ang ina ni Leah at ang 2 namang kapatid nitong lalaki ay kargador at driver ng mga panluwas na truck. Kaya masasabi niyang tamang nakakaraos lamang ang mga ito sa araw-araw. Yun ang dahilan kung bakit nagsumikap na makatapos ang babae sa college. Pangarap kasi nitong maiahon ng pamilya sa kahirapan, na sa tingin naman niya ay unti-unti na nitong natutupad. Ibig sabihin, uuwi pa siya ng Quezon? O baka naman narito ng pamilya niya sa Maynila? Out of curiosity, habang tinatanaw ang papalayong sasakyan ng babae, isang desisyon ang pumasok sa isip ni Dan. Agad siyang sumakay sa kanyang kotse at sinundan to. Hindi naman malayo kung tutuusin ang bahay ni Leah sa Makati dahil nasa Malabon lang yon. Pero dahil sa traffic, inabot sila ng mahigit 1 oras sa daan. Tumigil ang kotse nito sa tapat ng isang 2-story townhouse at may pagmamadaling bumaba roon. Siya naman, pumarada sa hindi kalayuan. Nakamasid lang siya sa bahay ni Leah habang nakababa ang bintana ng kanyang sasakyan. Kaya dinig na dinig niyang malakas na sinabi nito. Dustin, Daniela, Mommy's here now. Napaunat sa kanyang kinauupuan si Dan. Mas naging attentive siya sa pakikinig. Lalo na nang bumukas ang pinto ng bahay at iluwan niyo ng isang batang babae na sa kalkula niya ay 4 hanggang 5 taong gulang na. Mommy! Ibinuka ng batang babae ang kamay nito. Agad naman itong binuhat ni Leah at hinalikan sa pisngi. Mommy, manang si Dustin sick.
Sabi pa ng batang babae. Yes anak, kaya dadalhin natin siya sa ospital. Manang? Tawag nito mula sa loob. Nariyan na, Lia! Lumabas ang isang may edad na babae na may kargang isa namang batang lalaki. Nakaedad lang ng batang babae. Nakapikit ito at halata sa namumula nitong mukha na may sakit ito. Bigla ang pagbundol ng kaba sa dibdib ni Dan. Hindi niya maipaliwanag ang damdaming pumaloob sa kanya habang pinagmamasdan si Lia. Manang, tara na ho. Madaling sumakay sa kotse ang mga ito at humaharurot yun na pinaandar ni Lia. Wala sa loob na minaniobra ni Dan ang kanyang kotse pasunod muli sa babae. May anak na siya? May asawa na pala siya? Kailan pa? Bakit wala naman ako nakitang wedding ring na suot niya? Sunod-sunod niyang tanong sa sarili. Hindi pa rin makapaniwala sa mga nakita. At hindi rin siya makapaniwala kung bakit ba para siyang stalker na sinusundan ng kanyang ex. Baka naman live-in lang sila kaya ganun. Uso na yun sa ngayon. Sabi pa niya sa isip. Posible. Pero hindi ganun ang pagkakakilala ko kay Lia. Wala sa isip niya makipag-live-in. She's a type of woman who virtues marriage. Baka naman hindi lang niya naisuot ang wedding ring niya. Yeah, posible yun. Parang silang kausap ni Dan sa kanyang sarili habang sinusundan pa rin ang kotse ng babae. Ang hindi lang talaga mawala sa isip niya, kung 4 o 5 taon na ang mga anak nito, ibig sabihin, mabilis siyang naipagpalit nito sa iba noon. Sumagi rin sa isip niya ang sinabi ni Radley na hindi ito nakaakyat ng entablado. May ideyang sumisiksik sa isip ni Dan na pilit niyang itinataboy. No, impossible. Imposible ang naiisip ko. Imposible talaga. Paano magiging imposible kung alam mong may nangyari sa inyo at ikaw ang nakauna sa kanya? You didn't even do it just once and you never used any protection. Anang tinig pa rin sa kanyang isip na halos ikabaliw niya. No, Leo wouldn't be pregnant when I left. Kung buntis siya, pipigilan niya ako. Sasabihin niya sa akin ng totoo. Saka bakit siya galit na galit sa akin? Dapat nagre-reach out siya sa akin ng maayos kung may anak kami. Dapat kahit sustento ilalapit niya sa akin. Well, she has a pride, Dan. What do you expect? Halos hindi na niya namalaya na nasa harap na pala siya ng ospital. Nakatanaw pa rin siya kay Lia na madaling tinungo ang emergency room. You're an asshole, Dan. Dahil kung totoong nabuntis mo si Lia, ibig sabihin lang yun ay anak mo ang mga batang yun. Ibig ding sabihin, iniwan mo sila at pinagpalit mo sa iyong mga pangarap. Anya na hindi naman halos lumabas sa bibig ang mga sinasabi. Oh God. Napasabunot siya sa kanyang buhok at ilang minutong isinubsob ang ulo sa manibela. Nang medyo kumalma na siya, kaagad niyang dinukot ang kanyang cellphone at tinawagan ng kanyang assistant. Find me the best investigator now. Utos niya rito bago diniinan ng end button at muling nilingon ng ER. Halos manikip ang dibdib niya sa samut-saring isipin. Kung totoo ang nadiskubre niya, hindi niya alam kung anong mukha pang ihaharap niya sa babae at sa mga bata. He was just a total mess at that moment. Hindi niya alam ang gagawin. Sa loob ng ospital, kaagad na ina-admit si Dustin. Halos pumalo kasi sa 40 degrees ang lagnat nito na labis na ikinatakot ni Lia. Mommy, okay lang po ba si Dustin? Tanong ni Daniela habang naroon na sila sa ward. Kahit 5 taong gulang pa lang ang dalawa, pareho ng matatas magsalita ang mga ito. Pumapasok na rin ang mga ito kaya mas nahahasa ang pagsasalita. Oo, sweetie, ayos lang si Dustin. Papahinga lang siya tapos iinom ng gamot. Tapos okay na siya ulit. Ngumiti siya rito habang hinahaplos ang buhok nito. Pwede na po kami ulit mag-play? Lapit na po ang bakasyon namin eh. Yes, pwede na ulit. Basta kapag magaling na talaga siya. Sa ngayon, ipag-pray muna natin ang paggaling niya, okay? Sunod-sunod na tumango si Daniela. Mariin din itong ipinikit ang mga mata bago pinagdikit ang mga kamay at nag-umpisang magdasal. Napangiti si Lia sa ginawi ng anak. Pagkuway nilingon si Dusty na nakatulog din rin. Hinawakan niya ang kamay nito at pinisil-pisil yun. Ang 2 anak niya ang buhay niya ngayon. Ang mga ito ang dahilan kung bakit patuloy niyang tinutupad ang kanyang mga pangarap. Kahit pa nga may kabigatan dahil bukod sa mga ito, inaalala niya rin ang pamilyang naiwan niya sa Quezon. Lalo na ang kanyang ina na pinatigil na rin niya sa pagtitinda dahil matanda na ito. Kinukuha na nga niya ito. Ang sabi lang nito ay hindi ito sanay sa buhay sa lungsod. Yes, Daniela and Dustin were the fruit of their love. Siya at si Dan. Pero noon yun,
noong hindi pa siya nito iniiwan at ipinagpapalit sa mga pangarap nito. Ngayon, siya na lamang ang may karapatang magmahal sa dalawa niyang anak. Wala nang Dan dahil matagal na niya itong binura sa buhay nila. Ngunit ngayong nagbalik na muli ang lalaki, napapaisip din si Leah kung ano ang mangyayari sa kanila sa hinaharap. Alam niyang hindi niya maitatago sa lalaki ng panghabang buhay na may mga anak sila, lalo pa ngayon at magkasama sila sa trabaho. And she knew her children needs their father. Hindi man nagtatanong ang mga ito, pero ramdam niyang naghahanap din sina Dustin at Daniela ng kalinga ng isang ama. Pero napalaki mo naman sila ng maayos nang walang magaling na lalaking yon, Leah. Hindi mo na siya kailangan. Hindi niyo siya kailangan ng mga anak mo. Anang tinig sa isipan niya. Tumango-tango siya at niyakap ng mahigpit si Daniela. Hindi namin siya kailangan. Bulong niya bago hinalikan sa noo si Daniela. Subalit ang akala ni Leah na simpleng lagnat lang na dumapo kay Dustin ay hindi pala. Pakiulit po, Doktora? Wika niya sa pidya ng kanyang mga anak. Naroon sila sa opisina nito para kausapin siya. Lumabas na kasi ang resulta ng blood panel na isinagawa kay Dustin. Leah, Dustin has aplastic anemia. I'm sorry. Pag-uulit ni Dr. Santos sa sinabi nito. No, it can't be. Umiiling-iling si Leah. Pakiramdam niya, gumuho ang mundo niya sa narinig. Don't worry, hindi naman ganun kalala ang sitwasyon niya. Madadala pa naman sa medikasyon. However, we have to monitor him closely. Anemia ho, Doc, di ba? Parang wala pa rin sa sariling tanong niya. Yes. Ibig kong sabihin, kapag lumala, kailangan ng bone marrow transplant? Yes, Iha. Napasinghap naman ng malakas si Leah. Nanginginig ang kamay na idinutup niya yun sa bibig habang pinipigilang mapaiyak. Pero ang bata pa ho ni Dustin, he's just 5 years old. I know, pero as much as possible, hindi na natin paaabutin sa ganoong stage. Kapag lang lumala, na wag naman sanang mangyari, dun pa lang mangangailangan ng transplant. Kaya kailangan ng close monitoring sa gamutan niya para naman alam natin ang mga posibleng mangyayari. Oh God. Right now, I still can't say if his case is rare or not because I don't know his father yet. It could be a random mutation which sometimes happens. That's why I need you to be prepared for everything. What do you mean, Doktora? Kailangan muna nating malaman kung ito ba ay hereditary o hindi, or a random mutation. Kaya kailangan ko rin itest si Daniela para masigurong wala rin siya ng ganitong sakit. That also includes you and the father. Kung isa ba sa inyong dalawang silent carrier o hindi, para maagapan din natin kung sakasakali man. Paliwanag nito sa kanya. Pero alam niyo, Doktora, ang istorya ng buhay ko. Totoo yun dahil 4 na taon na rin itong pidya ng kanyang mga anak at naikwento niya na rin dito minsan ang sitwasyon niya. Halos ina na rin kasi ang turing niya rito. Bukod sa mabait naman talaga ang doktora. I'm sorry, Leah, pero ito lang ang paraan para mas makasiguro tayo sa kaligtasan ng mga anak mo. Wala ka na ba talagang contact sa kanya? Hindi siya nakasagot. Para kasing puputok ang ulo niya sa sakit niyon at sa mga nalaman. Pag-isipan mo munang maigi to, Leah. Pero ikaw at si Daniela, kailangan ko makuhanin agad kayo ng blood samples for complete genetic testing. Kung wala naman kayo ng sakit ni Dustin, then the father should also be advised to go through the same testing. Also, may mga follow-up test ako kay Dustin para ma-ensure natin ang real cause ng sakit niya. Naiintindihan mo ba ako? Marahan lang siyang tumango. Pakiramdam niya unti-unting bumabagsak ang mundo niya. Leah, kung alam mo kung nasaan ang ama nila, maiging kausapin mo na agad siya. If he has a family, then mas kailangan niyang malaman ang nangyayari kay Dustin. Kasi kung sakali nga at hereditary at sa side niya ito nanggaling, mabilis natin siyang mawawarningan. Pero paano na ho ang kambal? Baka ho magulat sila. Napabuntong hininga ang doktora. I get your point, pero matalino ang mga anak mo. If you explain to them clearly enough, madali ka nilang mauunawaan pati na ang sitwasyon nyo. Muli, hindi siya nakasagot. Tama naman kasi ang sinabi nito. I'll give you time to decide, Leah. Basta kailangan ko kayong itest ni Daniela, ASAP, at si Dustin na rin. Sige po, yun na lang po muna ang gagawin namin. Yun tungkol po sa ama nila, pag-iisipan ko muna. Tinanguan naman siya ni Dr. Santos. Matapos ang pakikipag-usap ni Leah sa doktor, agad na isinagawa ang pagkuha ng blood sample sa kanila ni Daniela. Si Dustin naman ay nagkaroon pa ng mas maraming follow-up test para malaman ang cause ng sakit nito.
Nasasaktan siya sa nakikitang anyo ng mga anak, lalo na kapag tinutusukan ng mga ito ng karayom sa tuwing kukuhanan ng dugo. Ngunit kailangan niyang magpakatatag sa mga sandaling yon, dahil kailangan siya ng mga ito. Manang, kayo na po muna bahala sa kambal. Hindi ho kasi ako pwedeng magtagal na umabsent sa opisina dahil may bago ho kaming proyekto. Darating naman ho si inay ngayon para may makasama kayo rito at kahalili na rin. Bilin ni Lia kay Manang Lita. Mula nang lumipat kasi siya sa Maynila kasama ang mga anak ay ito na ang kasakasama niya roon. Sige, wag ka nang mag-alala, Lia. Ako nang bahala sa kambal. Salamat ho. Basta ho kapag may problema, tawagan ho ninyo ako kaagad. 4 na araw na kasing absent si Lia, pero kahit na ganoon, ginagawa naman niya ang kanyang trabaho. Kailangan kasi niyang ipasa ang sample designs na ginawa niya kay Mr. Paraiso. At kung papasa ang alinman sa mga design niya, kailangan naman niya makausap si Dan para sa iba pang aspeto ng plano, lalo na ang technical, structural at system ng itatayong resort. Pinag-iisipan pa rin niya ang sinabi sa kanya ni Dr. Santos. Naglalaro na rin ang mga possible scenarios sa isip niya once na ipaalam niya kay Dan ang totoo. At ang ikinakatakot niya, baka kunin ito sa kanya ang kambal. Yun ang hindi niya mapapayagan. Mayaman ito at ano ba ang laban niya rito? Kung hindi siya magtatrabaho, hindi sila kakain mag-iina. Baka mamaya dalhin pa ni Dan sa ibang bansa ang kambal at ilayo sa kanya. Nang dumating si Lia sa opisina ni Mr. Paraiso, naroon din si Dan. Hindi niya alam kung bakit pero sa buong pagpapaliwanag niya tungkol sa ginawa niyang plano, ay mataman lang itong nakatitig sa kanya na parang may malalim na iniisip, ni hindi niya ito naringgan ng kahit na anong panunuya o pangaasar. I like your idea, Miss Mendez. Let's proceed to the environmental-friendly structures of the resort. Tama ka. Kung gusto nating maging pinakasikat na resort ang isla, kailangan nating i-maintain kahit ang 70 to 80% na natural nitong anyo para balik-balikan ng mga guest. Leisure ang ipupunta nila rito at kasama ron na i-enjoy nila ang mga nakikita sa paligid. I also like the ideas of log cabins, villas, and this 3-story building that made mostly of woods. Golf course was already predictable since may clearing naman talaga ang part ng isla. Wala na tayong masyadong gagalawin dun. Impressive, Miss Mendez. Hindi talaga ako nagkamali ng pagpili sa'yo. Masayang wika ni Mr. Paraiso. Thank you, sir. We could also use solar panels for the electricity of the whole island. Also, we will construct a wharf for those who wanted to go sailing in a yacht. Magdadagdag din tayo ng mga water activities and sports para mas masulit na mga magiging guest ang pagstay sa isla. Yeah, great. What do you think, Mr. Vasquez? Nilingon ng may edad na lalaki si Dan. Bahagya pang nagulat ang lalaki na kanina pa talaga hindi inaalis ang tingin kay Lia. Sisitahin na sana niya ito pero nasa harap nila si Mr. Paraiso. Ganoon ba talaga kaganda si Miss Mendez para matulala ka sa kanya, engineer? Biro ni Mr. Paraiso na ikinapula ng mukha ni Lia. And don't get me wrong, pareho naman kayong single, hindi ba? Dagdag pa nito na pareho pa silang tiningnan. Ayan, Mr. Paraiso. Hindi ko lang alam si Miss Mendez. Sagot ni Dan na muli siyang binalingan. Halos manuot hanggang sa kaloob-looban ni Lia ang uri ng pagtitig ni Dan, gamit ang malaagi ng mga mata. Yes, she's single. Don't worry. Right, Miss Mendez? Sabi naman sa kanya ni Mr. Paraiso. Wala sa loob na napatango si Lia. Yes, sir. I'm still single. Mahina lang ang bigkas niya sa huling salita. Great! Wala naman palang problema kung magkagustuhan kayong dalawa, as long as wala kayong commitment sa ibang tao. Tabingi siyang napangiti. Kung alam lang ni Mr. Paraiso ang mga sinasabi nito, baka nun kang pagpartnerin sila nito. So, Mr. Vasquez, wala ka na naman sigurong katanungan sa design ni Miss Mendez. Kaya kayo na bahala sa lahat. I-update nyo na lang ako from time to time. And by the way, you can visit the place anytime. Sabihin nyo lang sa akin kung kailan para maipahanda ko ang chopper. Alright, Mr. Paraiso. Maraming salamat. Sabi ni Dan. Nakahinga ng maluwag si Lia nang matapos ang meeting nila dahil hindi na siya mag-uulit pa ng design. Aayusin na lang niya ang layout niyon at magdadagdag ng kaunting impormasyon saka yun ipapacheck kay Dan. Going home? Napatigil sa paglalakad papuntang elevator si Lia. Nilingon niya ang nagsalita. Nakita niyang nakasunod sa kanya si Dan. We already agreed not to talk to each other if it's not work-related. Malamig niyang wika bago ito tinalikuran. Tuloy-tuloy siyang naglakad patungong elevator. Nagulat pa siya nang maunang pindutin ng lalaki ang button niyon.
Well, I just wanted to have a conversation with you. Masama ba yun? Nilingon niya ito. Yes, dahil wala na tayong dapat mang pag-usapan bukod sa trabaho natin, Mr. Vasquez. Wala nga ba? Seryosong tanong ni Dan. Nangunot ang noo ni Leah. As far as I remember, wala na. Ano pa bang pag-uusapan natin? Huwag mo sabihin ang nakaraan natin. Pagak siyang natawa. Wala nang ungkatan ng past because past is past, Mr. Vasquez. I've moved on and so are you. Yun ay kung nakapag-move on ka na nga talaga. Matagal na hindi ito nakasagot. Nakamasid lang ito sa kanya na para bang may pilit na hinahanap sa kanyang muka na labis niyang ipinagtataka. We're wasting our time here. Anya bago mabilis na pumasok sa elevator ng bumukas yun. Sumunod naman sa kanya si Dan. How are you really, Leah? At ano naman pakialam mo sa akin at tinatanong mo ang bagay na yan, ha? Malaki. Because I know enough. Makahulog ang tugon nito sabay hagod sa alon-alon nitong buhok. You know enough? Talaga? Napailing siya. You don't know anything at all, Mr. Vasquez. You don't know anything at all to say that to me. And you don't have the right to ask if I'm okay or not. Dahil matagal ko nang kinalimutan na naging parte ka ng buhay ko. Matagal na katahimikan ang namayani sa kanila. Akala ni Leah ay tuluyan ng mananahimik si Dan. Pero nagulat siya sa sunod na narinig mula dito. I'm sorry. Mahinang wika nito. Punong-puno ng paghihirap ang tinig nito. I am sincerely sorry, Leah. At paulit-ulit ko itong sasabihin sa'yo, kahit panghabang buhay pa. Naguguluhang tuluyan ang nakuha ni Dan ang atensyon niya. Pinagmasdan niya ang nakalarawang emosyon sa mukha nito at naguhumayaw roon ng pagsisisi. Ang guilt. Pero bakit mas lamang ang nakalarawang sakit sa mukha nito? Tanong niya sa isip. Hindi na siya nakapagsalita pang muli dahil muling bumukas ang elevator. Lumabas na siya roon, pero dama pa rin niyang nakasunod sa kanya si Dan hanggang sa parking lot. Ano ba talagang problema mo, Danilo? Inis na tanong niya nang harapin tong muli. Alam mo ba, ang dami ko ng problema para dumagdag pa yung pang-iinarte mo. So please leave me alone. Padarag niyang binuksan ang backseat ng kanyang kotse at pabasta na lang na inilagay roon ng mga gamit niya. I know sorry wasn't enough para mawala ang galit mo sa akin, Leah. Pero hayaan mo akong bumawi. Hayaan mo kong gawin ng tama at nararapat. Sa narinig ay natigil sa akmang pagsakay sa driver's seat si Leah. Bigla rin ang pagbundol ng kaba sa kanyang dibdib. At anong ibig mong sabihin? Nagyuko sila ng ulo. Hindi ito sumagot. Please, kung wala ka naman palang matinong sasabihin sa akin, huwag mo na akong abalahin pa. Pwede ba? Tuluyan na siyang pumasok at naupo sa harap ng manibela. I know them. I know we... Hindi nito na ituloy ang sasabihin at matagal lang siyang tinitigan sa kanyang mga mata na para bang anumang sandali ay iiyak ito. Bigla ang daloy ng realisasyon sa isipan ni Leah. Hindi na niya kailangan pang itanong kung sino ang tinutukoy nito. Please, Leah. Just let me make things right. Sarkastiko siyang natawa nang wala sa oras kasabay ng pag-iling. You don't have to, dahil wala ka namang itatama. Malamig niyang wika. Meron, dahil anak ko rin sila. No, Dan. Hindi mo sila anak. You lost your right since the day you left me. Us. At muling bumalik sa isipan ni Leah ang lahat ng nangyayari noon. Pati na ang sakit na dulot ng pakikipaghiwalay nito sa kanya. Please, Leah. Please. Nagmamakaawang wika nito sabay luhod sa sementadong parking lot. Please let me help them. Alam ko may sakit ang isa sa kanila. At alam ko rin na kailangan niyo ako ngayon. Doon na bumuhos ang lahat ng nadarama ni Leah. Lahat ng sakit, galit, hinanakit at awa sa kanyang mga anak. Lahat yun ay kusang dumali at naglandas sa magkabila niyang pisngi. Tahimik siyang umiyak habang nakasubsob ang ulo sa manibela. Hanggang sa maramdaman niya ang pagbukas ng pinto sa tapat niya at ang paglapat ng mga mainit na bisig sa kanyang katawan. Dan and Leah silently cried for a while. Matagal-tagal din sila sa ganoong posisyon nang muling magsalita si Dan. Please let me help you and our children. Kung hindi mo makayang isipin na tinutulungan ko kayo dahil mga anak ko sila at may responsibilidad ako sa kanila, isipin mo na lang na isa akong estranghero na handang tumulong sa inyo nang walang hinihinging kapalit. Kahit ganun na lang, kahit hindi mo na rin ipaalam sa kanila ang totoo, ang importante maging maayos ang kalagayan ng anak natin. Maging maayos kayo. Yun lang, Leah. Yun lang. Please hayaan mo akong bumawi at tumulong.
Tuloy-tuloy na pagmamakaawa nito sa kanya. Hindi makapagsalita si Leah. Naninimbang pa rin ang isip niya, maging ang kanyang kalooban. Hindi lang naman kasi yun tungkol sa kanya. Sa ginawa nitong pang-iiwan noon sa kanya sa ere, mas triple ang sakit kasi may mga anak sila na kailangan ng kanyang proteksyon. At kahit sabihin niyang sapat na sa mga ito, hindi pa rin maikakailang kailangan pa rin ng kambal si Dan. Kailangan pa rin ng mga ito ng isang ama. Okay, mahinang umpisa niya. I will allow you to do what you have to do. Pero hanggang doon na lang yun. Kung anong meron sa ating dalawa, matagal mo nang tinapos yun. Ngunit habang sinasabi yun ni Leah, parang may kamay na pumipigas sa kanyang puso at hindi siya halos makahinga sa sakit. Kumawala sa pagkakayakap sa kanya si Dan. Sige, payag ako kung yun ang gusto mo. Tumango si Leah at inayos ang sarili. You can come with me sa ospital ngayon. Kung mabilis mong nagawang paimbestigahan ako, alam mo na siguro ang lagay ni Dustin. And we need to make sure sa real cause ng sakit niya para din maagapan kung hereditary yun at kung meron din si Daniela. Napangiti ito. Hindi nga lang umabot sa mata. Nice names. So, sasama ka ba sa akin? Of course. Nagko-convoy na lang tayo. Ingat sa pagdadrive. Ito na rin ang nagsara ng pinto ng kotse sa tapat niya bago nito tinungo ang sariling sasakyan. Ilang minuto pa ang pinalipas ni Leah bago nakuhang paandarin ng kanyang kotse. Palingon-lingon siya sa likuran, sa sinasakyan ni Dan. Pilit niyang pinipigilan ang pamilyar na damdaming umuusbong sa dibdib niya. Hindi to pwede. Tandaan mo, iniwan ka niya. Kayo ng mga anak mo para sa kanyang mga pangarap. He's selfish. Sarili lang niyang iniisip niya. Huwag kang magiging marupok, Leah. Kausap niya sa sarili habang nagmamaneho. Hanggang sa makarating sa ospital ay sari-saring isipin ang tumatakbo sa kanyang isipan. Naroong iniisip niya kung paano kapag nakita ito ng kambal. Kung kamukha kasi niya si Dustin, kamukhang kamukha naman ni Dan si Daniela. Kaya lang, halos hindi rin nawala sa isip niya ang lalaki dahil may nagpapaalala sa kanya. At sabi nga ni Doktora, matatalino ang mga anak niya. Madaling mauunawaan ng mga ito ang nangyayari. Pagdating nila sa ospital ay dumiretso agad si Dan sa laboratory para makuhanan ito ng dugo. Pinasamahan lang siya ni Leah sa nurse dahil mas inuna nitong asikasuhin ang mga anak nila. Kahapon lang talaga niya nalaman ang totoo tungkol sa katauhan ng kambal. Kahit pa nga may kutob na siya talaga ang ama ng mga bata. Madali lang naman ang ginawang investigasyon dahil nasa malapit lang ang mga ito at lahat ng dates ay tumutugma mula noong umalis siya. Hindi nakaakyat si Leah sa entablado dahil halata na ang tiyan nito noong graduation. At kung tama ang kanyang bilang, 2 buwan ng buntis si Leah nung umalis siya patungong Amerika. Galit na galit si Dan sa kanyang sarili. Umabot pa sa puntong halos kasuklaman niya ang kanyang sarili dahil ipinagpalit niya ang magandang relasyong meron sila sa kanyang mga pangarap. At ang mas masaklap pa, ni hindi niya nakasama ang mga anak sa loob ng 5 taon. Hindi siya kilala ng kambal. Pero kahit na ano pang pagsisisi at galit niya sa sarili, hindi na naman niya maibabalik ang mga araw. Kaya naisip niyang gawin ang lahat para kahit papaano ay mabigyan siya ng pagkakataon ni Leah. Kahit na hindi siya nito mapatawad, basta para lang sa mga anak nila. Sir, tapos na po. Pakidiinan lang po ng 10 minuto para maampat ang pagdurugo sa turok niyo. Sabi ng medtech na kumuha sa kanya ng dugo. Tumango siya rito. Salamat. Pagkatapos doon ay hinanap niya kung nasa ang room si Leah. Wala itong sinabi na bawal niyang makita ang kanilang mga anak. Kaya magbabaka sakali siya kung papayagan nga siya nito. Sa kanyang pagliko sa isang pasilyo, isang humahangos na bulto ang sumalubong sa kanya. Aray! Oops! Madaling nasa lunidaan ang bulto ng isang bata para hindi ito matumba ng tuluyan sa sahig. Ay, sorry po! Anang bata, pero nang makita niya ang mukha nito ay halos tumigil ang kanyang paghinga. Ito lang naman ang isa sa kambal nila ni Leah. Sorry po ulit kuya, hindi ko po sinasadya. Hinabol ko po kasi si Manang. Paliwanag nito. Pumantay siya rito. Habang iginagala niya ang mga mata sa mukha nito, unti-unting nanubig ang kanyang mga mata, hanggang sa tuluyang bumagsak ang kanyang mga luha. Kaya madali siyang napayuko upang itago yun dito. Kuya, ayos ka lang po ba? Masakit po ba ang bangga ko? Sorry po. Naramdaman niya ang maliit nitong kamay na humahaplo sa kanyang balikat. Madaling inayos ni Dan ang kanyang sarili bago muling tiningnan si Daniela. Ayos lang ako. Ikaw, ayos ka lang ba?
Tanong niya rito at pilit na pinipigilan ang muling pagpatak ng kanyang mga luha. Seeing his own child face to face made his heart ache so much. Noon niya napagtantong malaki ang pagkakahawig niya rito. Kahit ang mga mata kung saan nakalarawan ang nangungulilang mukha niya ay kuhang-kuha nito sa kanya. Ayos lang po ako. Sigurado po ba kayo na hindi po kayo nasaktan, kuya? Nakangiting tumango si Dan. Oo. Ano nga palang pangalan mo? Ako po. Daniela po. Kayo po. Dan. Pero pwede mo rin akong tawagin Tito Danilo. Matagal siyang pinagmasdan ng bata habang kumikibot-kibot ang mga labi nito. Pagkatapos, nangunot ang noon nito. Kamukha po kita, kuya. Same po tayo ng nose pati eyes. Lips din po. Natigilan siya sa narinig. Wala siyang makuhang sagot sa sinabi nito. Kilala po ba kita, kuya? Pinsan ka po ba ni mami ko po? Daniela, nako, ikaw na bata ka. Anong ginagawa mo rito? Tanong ng may edad na babae na sumulpot sa likuran niya. Manang Lita, sinusundan po kita. Sus, bakit mo naman ginawa yun? Paano kung nawala ka? Pag-aalalahanin mo pa talaga ang mami mo eh. Napayo ko si Daniela. Sorry po, Manang. Hindi na po mauulit. Napabuntong hininga si Manang Lita. Hinawakan nito ang pisngi ng alaga at ngumiti. Sa susunod, wag mo nang uulitin yun, ha? Halika na. Tumango naman si Daniela. Tito Dan, mauna na po kami. Sorry po ulit. Ngumiti lang naman siya rito at tumango. Inihatid niya ito ng tingin hanggang sa pumasok ito sa isang silid. Sumunod siya roon at sinilip ang mga ito sa loob. Nakahiga sa kamo si Dustin habang hindi umaalis sa tabi nito si Leah. Si Daniela naman ay kumalong sa nanay ni Leah na naroon din pala. Huminga siya ng malalim at tinungo ang nurse station. Sinabi niya sa mga ito na ilipat sa isang VIP room si Leah at siguraduhing may ekstrang bed para maayos na nakakatulog ang mga bantay ng pasyente. Binayaran niya rin ang bill ni Dustin at ibinili na tawagan siya kaagad kapag kulang pa ang ibinigay niyang pera. Hindi pa naman kasi alam kung kailan lalabas si Dustin, kaya alam niyang madadagdagan pa ang current bill ng mga ito. Ang dinarasal niya lang, sana itanggapin yun ni Leah. Sa nakikita niya sa kalagayan nito, maayos ang kita nito sa trabaho bilang architect. Pero alam niyang sa ganitong emergency ay kakapusin to sa pera, lalo at sa private hospital nakakonfine si Dustin. Nang mga sumunod na araw ay sa email lang nag-a-update si Leah kay Dan. Hindi na rin niya tinanggihan ang pag-offer nito ng tulong sa kanila. Alam kasi niyang hindi naman papayag ang lalaki na tanggihan niya yon at aminado siyang nauubos na rin ang emergency funds niya para sa kambal. Nang dumating na ang resulta ng mga isinagawang test sa kanila, muli siyang kinausap ni Dr. Santos. Pero kasama na niya si Dan dahil kailangan din itong malaman ng lahat. Thank you for informing me, Leah. Sabi nito nang magkita sila sa labas ng opisina ni Dr. Santos. I was just doing what was right. Isa pa, hindi ko rin naman nakakalimutan ng mga tulong mo sa bills namin dito. At salamat doon. Just like what you've said, I was also doing what I must do. At kulang pa ang mga yun sa mga pagkukulang ko sa inyo. Sasagot pa sana si Leah pero tinawagan na sila ng assistant ng doktor. Malapad itong nakangiti nang pumasok sila sa opisina nito. This is Dr. Santos. Siya ang pida ni na Justin at Daniela. Doktora, this is Dan Vasquez, the twins' father. Pakilala niyo sa dalawa. Glad to meet you, Mr. Vasquez. Inilahad ni Dr. Santos ang kamay nito na madali namang tinanggap ni Dan. Ako rin po, Doktora. Bumaling kay Leah ang babaeng doktor. At hindi mo sinabi sa aking maganda siyang lalaki, iha. But knowing Daniela and Dustin, nagmula talaga sila sa magagandang lahi. Namula si Leah sa komento nito. Hindi siya nakaimik at naupo na lang sa visitor's chair sa harap ng mesa nito. Ganoon din naman ang ginawa ni Dan. Alright, tama-tama na isinama mo siya ngayon, Leah, para marinig niya mga sasabihin ko. Good news po ba o bad news? Kaagad niyang tanong. Para kasing hindi na niya kakayanin kung pati si Daniela ay may sakit din. Good news and bad news. Nagkatinginan sila ni Dan. Nang kunin nito ang nanlalamig niyang kamay ay hindi na siya nakatanggi pa. Kahit pa medyo naalog ang puso niya lalo na nang makita niya kung paano silang ngitian ni Doktora. Good news, hindi hereditary ang sakit ni Dustin, kaya wala ni isa sa inyo ang meron nito kahit si Daniela. Oh God.
Sabay nilang bigkas ni Dan na mas lalo pang humigpit ang pagkakahawak sa kanya. So ano po ang real cause ng sakit ni Dustin, Doktora? Tanong niya. Upon thorough testing, lumalabas na genetic mutation or de novo mutation ang real cause ng sakit ng anak nyo. Meaning, ang nangyaring to sa kanya ay spontaneous at hindi nakuha sa kahit na kanino sa inyo, pati na ni Daniela. Sometimes during early development, a small error occurs in DNA replication. And while we don't always know why, we do know that this wasn't passed down by your family. At ang hindi naman ganoong kagandahang balita, kailangan pa ring dumaan si Dustin sa proper treatment. Sabi ko nga, hindi naman ganun ka-severe ang lagay niya kaya medication lang muna at patuloy na close monitoring sa kanyang kondisyon. Then if necessary, we'll adjust the treatment plan. Mahabang paliwanag ni Doktora Santos. Oh my God, thank you Doktora, thank you. Mangiyak-ngiyak niyang wika. Si Dan na hindi nagsasalita ay tahimik na nakatingin sa kanya. Nangingirid din ang mga luha. Ang hindi inaasahan ni Leah ay nabigla siya nitong yakapin ng mahigpit at sa may balikat niya humagulgul ng iyak. Wala siyang nagawa kung hindi hagurin ng likod nito. Alam niya kung gaano kabigat ang dinadala ni Dan, lalo pa at babago pa lang ang lahat dito. Ang samot-saring emosyong nararamdaman nito ay naghalo-halo na. Matagal niyang inalo ang lalaki bago ito tumahan. I'm sorry, Leah. I'm sorry, Doktora. Pati pag-iyak ko ay nasaksihan niyo. I'm just happy but still worried for my son. Hinging pa umanhin nito sa kanila. Ayos lang yon. Basta patuloy lang tayong magdasal para sa mabilis na pagaling ni Dustin. We will, Doktora. Salamat ho ulit. Ani Leah. Pagdabas nila ng opisina ni Doktora, nagulat pa siya nang makitang nakaabang doon si Daniela. Mami! Salubong nito sa kanya na mabilis na nagpabuhat bago nilingon ang katabi niya. Tito Dan, magkakilala po kayo ni Mami? Magkasing nga po ba kayo kaya look-alike tayo? Inosenteng tanong nito habang ang mga mata ay pinaglilipat-lipat sa kanila. Nakagat ni Leah ang labi at nilingon si Dan. Yes, sweetie. We're friends but not cousins. Palusot niya. Talaga po? But we look alike po. But anyway, pwede po ba natin siya in-invite sa room ni Dustin? Ha? Natigilan siya sa narinig. Sige na, Mami, please. I want Tito Dan to meet Dustin. Kasi sabi ko po sa kanya, nakakita ko ng kamukhang-kamukha ko po. Mas lalong hindi nakaimik si Leah. Binalingan niya si Dan na sumaklolo naman sa kanya. Alright, don't worry. Sasama ako sa inyo para makilala ko rin si Dustin. Talaga po, Tito? Yay! Hinalikan pa ni Daniela ang ina sa sobrang excitement. Hindi na nakapagprotesta pa si Leah nang bumaba si Daniela at pumagitna sa kanila ni Dan. Pagkatapos, hinawakan nito ang magkabila nilang mga kamay at hinila patungo sa kwarto ni Dustin. Sa unang tingin, masayang-masaya ang mga anak nila habang ipinakikilala ni Daniela si Dan kay Dustin. Pero nang pagmasdan niya si Dan, kitang-kita niya rito ang pagpipigil ng huwag maiyak. Sabi ko naman sa'yo, di ba? Kamukha ko siya, Dustin. Pero Mommy said he's not her cousin. He's just a friend. Eh kung kamukha mo siya at hindi cousin ni Mommy, ibig sabihin, daddy natin siya, Daniela. Napasinghap silang lahat na naroon, pati na ang ina ni Leah at si Manang Lita na tahimik lang nakamasid sa tatlo. Mommy! Napayuko siya. Nasa tabi na pala niyang muli si Daniela. Totoo po ba ang sinabi ni Dustin? Nagsusumamo ang mga matang tanong nito. Napatingin siya sa lahat ng naroon. Nakatingin lang din ang mga ito sa kanya, maging si Dan. Ang mabuti pa, maiwan na muna namin kayo rito. Basag ng kanyang ina sa katahimikan. Tumingin ito kay Dan na madali namang lumapit sa kanyang ina. Mano ho, tita. Pasensya na ho kayo sa lahat. Ani Dan. Saka na tayo mag-usap, iho. Ayusin niyo na muna ito. Tugon ng kanyang ina bago naglakad patungo sa pintuan kasunod si Manang Lita. Nang maisara ang pinto, saka muling hinarap ni Leah ang kanyang mga anak at si Dan. Lumapit si Dan sa kanila ni Daniela. It's okay. Hindi naman kailangan ng ganito, Leah. Ang mabuti pa, aalis na muna ako. No, Dan. Madali niyang pigil dito. Tiningnan niya ito sa mga mata. Hindi natin maitatago pang habang buhay ang katotohanan sa kambal. Hindi sila kagaya ng ibang bata. Binuhat niya si Daniela at dinala sa tabi ni Dustin. Kids, do you really want to know who he is? Sabay na tumango ang kambal.
Tiningnan niya muna si Dan bago ang dalawa. Will you get mad at mommy, mga anak? Gusto muna niyang malaman kung anong mararamdaman ng mga ito kapag sinabi niya ang totoo. Sabay na nag-isip ang dalawa, sabay ring umiling. I won't, mommy, but we want to know the truth, sabi ni Dustin. Me too, excited na po kasi ako magkaroon ng daddy. Wika naman ni Daniela. Well, muli niyang tiningnan si Dan na parang ipinako sa kinatatayuan nito habang titig na titig sa kanila. You're right, Dustin. He's your father. Daniela, sweetheart, siya ang daddy niyo. Matagal na katahimikan ang sunod niyang narinig. Pagkatapos, bumaba si Daniela at patakbong yumakap kay Dan. I knew it! I knew you were our father! Masayang sabi nito. Mahigpit na yakap ang itinugon ni Dan dito. Nang lingunin niya si Dustin, nakita niyang humihikbi ito, kaya siya naman ang yumakap dito. Hanggang sa maramdaman niyang nasa tabi na nila si Dan at Daniela at nakiyakap din ang mga ito sa kanila. Hindi niya mailarawan ang nadarama sa mga sandaling yon. And she knew ganoon din si Dan, lalo na at madali lang namang natanggap ng kanilang mga anak kung sino ito sa buhay nila. Matuling lumipas ang mga araw. Isang buwan din silang pabalik-balik sa ospital para sa treatment ni Dustin. At pagkalipas pa ng isang buwan, nakitaan ito ni Dr. Santos ng improvement. Since maaga nating nalaman ng sakit ni Dustin, maaga rin nating nasimulan ng kanyang gamutan. Malaking factor rin sa pagaling na to ni Dustin ang edad niya, kung saan highly adaptable pa ang kanyang bone marrow. Meaning it's more likely that it could regenerate healthy blood cells once we control the condition with medication. And thankfully, magandang response ng immune system niya. But still, sabi ko nga, kailangan pa rin ng monitoring niya, Dan. Masaya silang nagkatinginan ni Dan habang pinagtigisahan nilang kalong sina Daniela at Dustin. Thank you so much, Dr. Santos. Utang po namin ng pagaling na to ni Dustin sa inyo. Sabi ni Leah. Don't thank me yet, Iha. Malayo-layo pa sa full recovery si Dustin, kaya matagal-tagal pa rin ang gamutan niya. Okay lang po yun, Doktora. Basta po gagaling po ako kasi may daddy na po kami ni Daniela. Masayang sagot ni Dustin at pagmamalaki. Oo nga po, saka palagi po kaming nagpe-pray para gumaling na si Kambal. Segunda naman ni Daniela na ikinatawa nila. That's good to hear, Daniela. You're so sweet. Basta you should always watch your brother, okay? Can we count on you? Ani Doktora. Opo, sure na sure po. Bibong-bibong sagot ni Daniela. Pagkatapos ng check-up ni Dustin ay inihatid sila ni Dan sa bahay nila. Mula noong malaman ng Kambal na ang lalaki ang tunay na ama ng mga ito, palagi nang naroon si Dan sa kanila. Hindi naman niya mahindian yon dahil ang Kambal mismo ang nagre-request. Kaya sa halip na hiramin ni Dan ang dalawa, hinahayaan na lang niya itong dumalaw palagi sa kanila. Ang problema, madalas siyang pagkaisahan ng mga ito. Gaya na lamang ng sumunod na araw ng regular site visitation nila. Kinulit siya ng Kambal na sasama raw ang mga ito sa kanila ni Dan dahil alam ng mga ito na magkatrabaho silang dalawa. Ayaw sana niyang pumayag dahil baka mapagod si Dustin. Kaso, madaling humingi ng saklolo ang mga ito kay Dan, kaya wala na rin siyang nagawa. Wow, ang ganda po dito, Daddy! Bulalas ni Daniela pagbaba nila ng SUV ni Dan. Isang sasakyan lang ang ginamit nila, sa kahilingan pa rin ng Kambal. Oo nga po, sang-ayon ni Dustin. I knew you will like it here. Mabuti na lang talaga at nakabili ako ng property dito sa Quezon. And luckily, malapit lang to sa site. Nilingon siya ni Dan bago kinindatan. Inirapan naman niya ito. Isa yun sa dahilan kung bakit siya napapayag ng mga ito. May sariling private resort si Dan at may yate rin ito na madaling magdadala sa kanila sa isla na kailangan nilang bisitahin. Mami, okay ka lang po? Napatingin siya kay Dustin. Oo naman, sweetie. Bakit mo naitanong? Kanina pa po kasi nakakunot ang noo niyo po. Hindi po ba masakit ang head niyo? Inosenteng tanong pa nito. Hindi, sweetie. Okay lang si Mommy. Nang tingnan niya si Dan, ngiting-ngiti ito sa kanya. Nakaramdam ng inis si Leah. Hindi naman porket hinahayaan niya ito na makasama sila, ibig sabihin nun ay nakalimutan na niya ang lahat. Galit pa rin siya rito. Talaga? Parang hindi naman. Parang nga nag-e-enjoy ka na rin eh. Dinadahilan mo pa ang Kambal. Kontra ng kanyang isipan. Naipilig ni Leah ang kanyang ulo para iwaksi ang mga naiisip. Kailangan nilang mag-usap ni Dan. Dapat mas malinaw rito kung anong meron sa kanila ngayon.
Gusto po namin mag-swim sa ocean, Daddy. Ungot ni Daniela na nag-puffy eyes pa. Magpaalam muna tayo kay Mommy, okay? Tumingin naman kay Leah ang mga ito. Say please to your mommy, sweetie. Please, Mommy. Sabay na sabi pa ng dalawa. Nagmukhang kaawa-awa si Daniela dahil lumabi pa ito, habang si Dan ay parang ewan. Kaya pigil na pigil ni Leah ang matawa. Hay, ewan, bahala nga kayo mag-aama. Sagot niya. Is that a yes? Tanong ni Dan. May magagawa pa ba ako? Yay! Tuwang-tuwang nagtatalon si Daniela. Mommy, how about me po? Wika ni Dustin na katabi niya. Sige, sweetie, pero sandali lang ah. Hindi ko pwedeng magpagod. Humalik ito sa pisngi niya. Thanks, Mommy! Ginaya ito ni Daniela at humalik din sa pisngi niya. Nakita niyang pasunod din si Dan. And what do you think you're doing, Danilo? Taas ang isang kilay na tanong ni Leah sa lalaki. Natigil ito. Wala, sabi ko nga sasamahan ko na lang sila mag-swimming. At mabilis nitong binuhat ang kambal na sabay pang umirit. Napailing na lamang si Leah habang pinagmamasdan ng mag-aama na hindi na nagpalit pa ng damit. Mula nung dumating si Sir Dan, mas lalong naging masigla ang dalawa. Ni Manang Lita. Hindi kasi nila pwedeng isama ang kambal sa isla dahil delikado sa mga ginagawa roon. Kaya isinama niya ang ginang para may magbabantay sa dalawa habang wala sila ng lalaki. Oo nga po, pero ayaw ka naman nang masanay sila. Kinuha niya ang mga gamit nila at dinala sa loob ng villa. Nakabukas na yon dahil may caretaker din doon si Dan. Bakit naman iha? Tanong ni Manang Lita na kasunod niya. Dahil hindi ho magtatagal at magpapamilya na rin ang kanya si Dan. Ayaw ka namang makiamot ng kambal ng atensyon sa kanilang ama kapag nangyari yon. At ako naman po ay wala nang balak mag-asawa. Ayaw kong maramdaman ng kambal na wala silang sariling pamilya. Kaya mag-focus na lang ako sa kanila. Bakit hindi nyo nalang buuin ang kung anong meron kayo ni Dan, iha? Wala naman kayo parehong kasintahan. Mas pabor yun sa kambal. Naku manang, malabong mangyari sinasabi nyo. Napakunot ang noon nito. Paano namang malabo? Hindi naman nabubuo ang kambal kung hindi nyo mahal ang isa't isa noon. Yun nga ho, manang. Noon, nakalipas na ho. Iba na ho ang ngayon. Hindi agad ito nakasagot. Akala niya ititigilan na siya nito. Pero pagbaling niya rito, ay pinagmamasdan pala siya nitong mabuti. Tapatin mo nga ako, Leah. Hindi mo na ba mahal si Dan? Nang aarok ang mga matang tanong nito. Pagak na natawa si Leah. Ano ba naman hong tanong yan, manang? Siyempre ho, hindi na. Sigurado ka? Oo. Subalit sa kaloob-looban niya, naroon ang matinding pagtutol ng puso niya. At hindi alam ni Leah kung bakit ganoon ang nararamdaman niya. Pagsapit ng gabi, mabilis na nakatulog ang kambal. Paglabas ni Leah sa silid na pinagamit sa kanila ni Dan, nakita niyang bukas ang veranda at pumapasok ang malamig na simoy ng hangin sa loob ng bahay. Lumapit siya roon at isasara sana nang makita niya si Dan na nakatayo roon habang tinatanaw ang kadiliman ng gabi. Medyo maulap kaya mangilan-ilang bituin lamang ang nagpapakita. Nagulat ito nang malingunan siya. Kanina ka pa ba riyan? Hindi naman. Sa halip na bumalik sa silid nila ng kambal ay lumapit siya sa lalaki. Nagtaka pa siya nang makitang may hawak itong baso na may lamang alak. Pampanto ko lang to. Tulog na ba sila? Anito nang mabasa ang tumatakbo sa kanyang isip. Oo, napagod siguro sa biyahe pati na sa paglalaro sa dalampasigan. Hindi ito nagsalita at muling tumingin sa malayo. Namayani sa kanila ang katahimikan. Sige, maiwan na kita rito. Baka kasi nakakaistorbo ako sa'yo. Wika niya maya-maya. Akmang tatalikod na sana siya nang pigilan siya ni Dan sa braso. No, please stay, Leah. Wala lang talaga akong maisip na sabihin. Sabi nitong may pagsusumamo sa mga mata. Napatingin siya sa brasong hindi pa rin ito binibitiwan. Pagkuway sa mukha nito. Hindi niya maipaliwanag ang iba't ibang damdaming nakikita niya sa mga mata nito. There were some that she's familiar with, and others were making her confused. Ang braso ko. Nakuhang sabihin ni Leah. Oh, sorry. Kaagad naman yung binitiwan ni Dan. Is there something bothering you? Hindi na nakatiis na tanong niya sa lalaki. Yes, marami. Then you shouldn't let us be with you here. Hindi ka makakapag-isip ng maayos kung nandirito kami. No, it's not that. Sinadya nitong hindi itunuloy ang sasabihin.
Kung tungkol to sa kambal, huwag kang mag-alala. Hindi naman kita pipigilan na makita sila. Hindi naman ako ganun kawalang puso. Ang sa akin lang, ayokong masanay sila sa presensya mo na palaging nandyan. Baka kasi pagdating ng araw at mag-asawa ka na, baka hanap-hanapin ka nila. Will you marry me, Leah? Tumingin ito sa kanya. Seryosong-seryoso ang muka. Sa sobrang gulat ay hindi siya kaagad nakaimik. Hindi niya rin alam kung ilang segundo niyang pinigilan ng paghinga. Hanggang sa unti-unti niya yung pinakawalan sa napakabagal na paraan. Kasunod niyon, halos mabingin na siya sa lakas ng tibok ng kanyang dibdib. I'm serious, Leah. Honestly, I still have feelings for you. Mahal pa rin kita. Akala ko nagawa ko ng makalimot, pero hindi pa rin pala. When I saw you again, muling bumalik ang lahat. Kabilang na ang araw na yun, alam kong kahit mapatawad mo ko, alam kong hindi mo yun magagawang kalimutan. And I am the biggest fool that day. I'm an asshole, Leah. I'm a total jerk. I'm sorry. Pinagsisisihan kong iniwan kita nung araw na yun. Mas lalong hindi niya inaasahan nang bigla na lang itong umiyak. Tahimik lang yon pero yumuyugyug ang magkabilang balikat ni Dan. Damang-dama niya ang sakit, ang pait at pagsisisi nito, at tumatagos yun sa puso niya. But she didn't know how to react by his sudden outburst. Most of all, his sudden proposal. May isang parte niya ang masaya at gustong yakapin itong muli, pero may isang parte naman na nananatiling nag-aalinlangan. Nag-aalinlangan ka nga ba? O baka naman hindi mo lang talaga maamin sa sarili mo na muli kang nahuhulog sa kanya? Buska ng kanyang isipan. I'm sorry, Leah. I'm so sorry. I'm sorry for everything I did. For leaving you. I'm sorry that I left you and our kids. I'm sorry kasi pinasan mong lahat. Habang ako. Napailing ito, umiiyak pa rin. At hindi pa man siya nakakahuma sa mga nagaganap, ay inilapag nito ang hawak na baso sa pasimano ng veranda at bigla ay lumuhod ito sa harapan niya. I know this is not enough, Leah. But I am willing to take the risk. Hindi lang dahil sa mahal pa rin kita. O hindi para na rin sa mga anak natin. Mahal na mahal ko sila. At ayoko nang mawalay pa sa kanila. Sa inyo. Ayokong lumaki silang wala ako sa tabi nila. Ayoko nang mangyari pa yun. Kaya kahit abutin pa to ng habang buhay, paulit-ulit akong hihingi ng tawad sa'yo. Luluhod sa harapan mo hanggang sa magawa mo akong patawarin at bigyan ng isa pang pagkakataon. Kinuha ni Dan ang mga kamay niya at pinisil ito ng mahigpit. Please, Leah. Please. Pagsusumamo pa nito. Naiiyak na rin siya pero pinigil niya ang sarili. Mukhang lasing ka na, Dan. Ang mabuti pa, matulog ka na. Yun ang nanula sa mga labi niya. No, I'm not drunk. I just took a sip on my whiskey. Well, baka antok lang yan. Itulog mo na lang. Hindi rin ako inaantok. Napapikit si Leah. Naiinis na naman siya. Then ako inaantok na. Good night, Dan. Anya bago ito tinalikuran at mabilis siyang pumasok sa silid nilang mag-iina. Pagpasok niya roon, kinapa niya ang kumakabog na dibdib. Pagkatapos, napatingin siya sa kambal. Madali siyang tumabi sa mga ito at kaagad na niyakap pareho. Now I'm totally confused. Wika niya sa sarili bago pinilit ang sarili na makatulog. Kinabukasan, nagising si Leah na wala na ang kambal sa tabi niya. Mamaya pang tanghali ang punta nila ni Dan sa site. At ang sabi nito kagabi, habang kumakain sila, ay jet ski na lang daw ang gagamitin nila. Hindi naman na siya tumanggi pa para mabilis lang din silang makabalik. Pagkatapos niyang ayusin ang sarili ay lumabas na siya. Sinundan niya ang matitinis na halakhak ng mga anak at nakarating siya sa may dalampasigan. Mami! Mabilis na tumakbo ang dalawa sa kanya at sinalubong siya ng yakap at halik sa pisngi. Good morning, sweethearts. How was your sleep? Nakangiting tanong niya sa mga ito. Ayos naman po, Mami. Sagot ni Dustin. Look, Mami, ang galing ni Daddy. Sakay rin po tayo sa kayak. Sabi ni Daniela na itinuro si Dan sa di kalayuan. At iniwan talaga niya kayo rito? Sabi naman po namin behave lang kami at hindi aalis dito. Saka malapit lang naman po si Daddy. He can swim po kapag may nangyari. Katwiran ni Dustin. Napailing siya. Still, hindi niya dapat kayo iniwan. Ngumuso ang dalawa. Magyayat po sana kami kaso hindi pa po kayo gising, kaya po nagkayak na lang siya habang hinihintay ka po namin. Pagtatanggol pa ni Daniela kay Dan. Ba't mali pa rin? Daddy! Malakas na sigaw ni Dustin. Napatingin siya kay Dan at kitang-kita niya kung paano tumaob ang kayak na sinasakyan nito at hampasin ito ng malalaking alon.
Pakiramdam ni Leah ay nahulog sa buhanginan ang puso niya. Dan! Malakas niyang sigaw habang hawak ang kambal. Dan! Muli niyang sigaw nang hindi ito lumutang at sinundan naman ng kambal. Manang Lita! Tawag niya sa kasama nila. O bakit, Leah? Humahangos itong lumapit sa kanya. Pakibantayan niyo muna ang kambal. Nagmamadaling iniwan niya ang mga ito at tinungo ang napakalamig na tubig dagat. Naririnig pa niya ang sigaw ng kambal habang sumisisid siya sa tubig. Dan! Tawag niyang muli nang lumutang sa tubig. Nang walang marinig na sagot, sumisid siyang muli. Magaling siyang lumangoy dahil malapit lang sa tabing ilog ang bahay nila sa Quezon. Dan! Halos mapatid na ang litid niya sa kakasigaw sa pangalan nito nang muli siyang lumutang. Iginala niya ang mga mata sa paligid, pero hindi niya makita ang lalaki. Dan! Tuluyan ang napaiyak si Leah. Ang takot na lumukob sa kanya ay abot hanggang langit. Dan, don't leave us. Oh God, hindi ko pala kaya. Dan, nasan ka ba? Oo na, I still love you. I love you, Dan. Mula noon hanggang ngayon. Please, magpakita ka na. I swear, hindi na kita susungitan. Magpakita ka lang. She confessed in between sobs. Talaga? Napalingon si Leah sa kanyang likuran nang marinig ang pamilyar na tinig na yon. Nakangiti si Dan habang nakatingin sa kanya. Agad siyang lumapit dito. Pero sa halip na yakapin to, pinagsusuntok niya ito sa dibdib. I hate you! I hate you! I hate you, Danilo! Paulit-ulit niyang sabi sa pagitan ng pag-iyak at pagsuntok dito. Nang mapagod, unti-unti siyang napayakap dito. I love you, Rosalia Mendez. I love you so much too. I always do. Hindi siya sumagot. Suminghot-singhot lang siya habang nakayakap pa rin dito. Will you marry me now? Handa ka na ba? Tanong nito. Bahagya siyang lumayo rito bago ito tiningnan. Nangingislap ang mga mata nito sa pinaghalong saya at luha. Sasagutin na sana niya ito nang may maisip. Was this a plan? Nang hindi ito sumagot at kumamot lang sa ulo, nakadama siya ng inis. Magpakasal kang mag-isa mo. Inis siyang lumayo rito at umahon. Subalit natigil siya nang makita ang hawak na papel ng kambal. Alam niyang ang mga ito mismo ang gumawa niyon base na rin sa pagkakasulat ng mga salita. Mommy, will you marry our daddy? Sabay na tanong ng mga to. Napapikit siya at nilingon si Dan. Pati ba naman ang kambal idinamay mo pa sa kalokohan mo, Danilo? Tanong niya habang umaahon na rin to sa dagat. No, Mommy. Kami po talaga ang nagplan nito. We asked Daddy to do a little drama. Narinig niyang sabi ni Dustin. Muli siyang napabaling sa kambal. We planned this because we want us to live in the same home like we are doing now. We want to see you wearing a beautiful wedding dress and walking down the aisle to marry Daddy po, Mommy. Huwag ka na po magalit kay Daddy, Mommy. He loves you po. Sabi naman ni Daniela na may halong lungkot ang tinig. We love both of you po at gusto namin nakasama namin kayong dalawa palagi. Segunda naman ni Dustin. Please, Mommy. Please marry our Daddy. Kawawa po si Daddy. Alone po siya lagi sa house niya. Samahan po natin siya araw-araw, Mommy. Para happy family na po tayo. Lumapit ang dalawa sa kanya. Parehong nagsusumamo ang mga mata. Please, Mommy. Ulit ni Daniela sa sinabi ng kapatid. Napabuntong hininga si Leah. Do you really love Daddy that much? Opo. Very much. Sabay na sagot ng mga to. You also love Daddy naman po, di ba po, Mommy? Ani Dustin. Matagal siyang pinagmasdan ng kambal habang naghihintay ng kanyang sagot. It's okay, sweethearts. Back to plan A na lang si Daddy. Susuyuin ko na lang si Mommy niyo hanggang sa pumayag siya. I promise we will be a happy family. But not right now. Singit ni Dan na katabi na nila. Tiningnan ito ni Leah sa mga mata. Are you sure you won't hurt me and our kids ever again, Danilo? Tanong niya rito. Sunod-sunod na tumango si Dan. Yes, I won't do that stupidity ever again. I love you three so much that I have no power to hurt you, ever. Hayaan mo kung itama ang pagkakamali ko noon. O kung hindi ko man yun maitama na, hayaan mo kong bumawi sa inyo, Leah. Alright then. Napakunot ang noon ni Dan. What do you mean by that? I'll marry you. Sagot niya na ikinalaki ng mga mata nito. Yay! They will get married! Masayang naglulundag ang kambal sa harapan nila.
Talaga, Leah? Oo. Sa wakas ay ngumiti siya na abot hanggang tenga. Talaga? So, tayo na ulit? Muling ulit ni Dan sa sinabi. Oo nga. Hindi ka napipilitan lang dahil sa kambal? Ano sa tingin mo? Narinig mo naman ang sinabi ko kanina sa dagat, di ba? At sa pagkagulat niya ay binuhat siya ni Dan at inikot sa ere. Napatili naman siya ng malakas. Hey, put me down! Anya habang tumatawa ng malakas. I love you, Rosalia Mendez. I love you so much. Thank you. Thank you, sweetheart. Paulit-ulit na wika ni Dan nang ibaba siya nito. At sa pagkagulat niya, madali nitong tinawid ang pagitan ng mga labi nila. Kung hindi pa yata nila narinig ang hagik-hika ng kambal at ni Manang Lita, baka hindi pa siya pakakawalan ng lalaki. I love you, sweethearts. Salamat sa tulong niyo. Sabi ni Dan nang balingan ang dalawa nilang anghel at buhatin ang mga ito sa magkabila nitong bisig. We love you too, Daddy, Mommy. We're so happy po. Sabay na wika ng mga ito. I love you. Tugon ni Leah sa dalawa bago binalingan si Dan. I love you, she said in the sweetest way. Oh, kinilig naman ako. Para akong bumalik ng college. Malokong wika ni Dan. Hinampas niya ito sa balikat. Sus, loko. Umayos ka ha. Yung pangako mo, tuparin mo kundi malilintikan ka sa akin. Natawa naman ito ng malakas pati na ang kambal. Yes po, hindi na po mauulit. Natupad ko na lahat ng pangarap ko kaya wala nang dahilan para ulitin ko ang desisyon ko noon. Pero kailangan ko munang tuparin ang pangarap ko na pakasalan ka, Leah. Ipapaasikaso ko agad ang kasal natin. Wika nito sabay masuyong halik sa noo ni Leah. Pinagtig-isahan nila ng buhat ang kambal. Sabay-sabay na silang bumalik sa villa at pinagsaluhan ng isa sa pinakamasarap ng almusal na natikman ni Leah. Hindi yun dahil sa lasa ng pagkain, kung hindi dahil sa mga taong nakapaligid sa kanya. Nang matapos ang site visitation nila, dumaan si Leah sa bahay nila sa Quezon. Nakausap na noon ni Dan ang kanyang ina at inaasahan na raw nga nitong magkakabalikan sila. Kaya hindi na ito tumutol pa nang sabihin nilang magpapakasal na silang dalawa. Sinabi rin ni Dan kay Leah na alam na ng ama nito ang tungkol sa kambal. Kaya sa mansyon ng mga ito sila tumuloy. Bukas palad silang tinanggap ng ama ni Dan na mas natuwa pa nang malamang magpapakasal na sila. 2 buwan lamang ang ginawang preparasyon ng kasal nila at natuloy rin sila sa simbahan. Doble ang saya nila dahil sa wakas ay nabigyan na nila ng isang buong pamilya ang kambal. Pagkatapos niyon, nag-design na si Leah sa trabaho niya at tinulungan na lang si Dan na palaguin ang negosyo ng mga ito, habang ginagawa niya ang tungkulin bilang ilaw ng kanilang tahanan. Makalipas pa ang 1 taon, muling nagsilang ng kambal na babae si Leah. Kaya naman mas lalong napuno ng kasiyahan at pagmamahal ang kanilang pamilya. Hindi masama magbigay ng second chance sa ex, pero laging depende sa pagkakamali. Kapag mahal mo at forgivable ang nagawa niya, sige lang, sumugal ka. Doon mo malalaman na love is sweeter the second time around. The end. If you enjoyed this story, please don't forget to like, subscribe, comment, and share. Your support helps us reach more people and spread the love. Thank you for tuning in, and we're looking forward to seeing you again soon. In the meantime, please take care and may God bless you always.